Inatasan na ng Department of Transportation ang lahat ng attached agencies nito na maging alerto para sa posibleng pagtama ng Super Typhoon Uwan. Nakahanda na rin ang mobilization ng Philippine Coast Guard, LTO at LTFRB na tutulong sa pag-evacuate ng mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Narito ang aking report. Nakahanda na ang buong puwersa ng Department of Transportation at mga ahensya sa ilalim nito para alalayan ang mga commuter at residenteng maapektuhan sa inaasahang matinding hagupit ng bagyong Uwan sa oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Ipinag-utos ni Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga opisyal ng DOTR at mga attached agencies nito na regular na magbigay ng mga status at assessment reports para malaman kung ano pa ang mga kakailanganing hakbang ng ahensya para sa mas maayos na emergency response. Inatasan na rin ito ang Philippine Coast Guard, LTO at LTFRB na mag-deploy ng mga bus, truck at mga vessel para makatulong sa mabilis na evacuation ng mga residente at maghatid ng relief goods. Nakatakda na rin mag-deploy ng mga karagdagang tauhan ng PCG para asistihan ang mga lokal na pamahalaan para sa rescue at rehabilitation operations. Kaagad rin magpapatupad ng PCG, PPA at Cebu Ports Authority ng no-sail policy sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Inuutos na rin ito ang mga pantalan at paliparan na bigyan ng mga pagkain, inumin at medical assistance ang mga stranded na pasahero. Suspendido rin muna pansamantala ang toll fee para sa mga sasakyang gagamitin sa emergency at rescue operations. Samantala, nagpaalala naman ng DOTR sa mga airlines na wala dapat singiling rebooking fees, additional charges at karapatan ng mga pasaherong humihingi ng full refund sa kanilang kanseladong flights kung naisin man nila. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.